Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman pa. Yung dental profession, napakaganda niya. Hindi lang sa aspeto ng financially rewarding. You can be financially rewarded by your dental practice. Pero there's more to that, no? Lalo kung on the side of helping people. Sabi naman ng Lord yan mahalin mo ang kapwa mo, kaya ng pagmamahal mo sa sarili. And this is a great opportunity to have the skills of a dentist to be able to ease people's pain and make life easier para sa kanila. Kahit maliit na bagay na nakakatulong sa kapwa mo. Kaya yun talaga maganda sa dentistry. At kahit siguro sa mga medical courses na iba, kasi I've seen medical doctors naman na ganito rin ang field, yung nasa mission field din sila na napakaganda ng puso. Alam mo yun, ang daming tendency yumaman, lahat ng mga kasamahan, mga naka-brand new na SUV, pero siya hindi siya napapalit ng kotse kasi he's so in love with the poor and to help other people. Lagi siyang available kahit feeling ko pag nagkaroon. Nakilala akong gano'n. And kasama ko siya, parang I walk with him to this wonderful na ginaganapan namin na medical and dental ministry. So happy kami. So hindi po lahat ng mga doktor nasa mentalidad na legal na gumawa ng pera lang. Somehow, meron ganun talaga, no? Hindi natin mawawala. Pero, Hindi lahat. Pero if you see your purpose, no? Ang purpose mo talaga sa buhay, and somehow, you are being led by the Lord talaga, kagaya na nangyayari sa akin. There's so much happiness outside of the financial gains, financial gains. Maraming masaya. Kagaya ng mga kinuwentok sa inyo. Masasaya yung mga ganun mga karanasang hindi makapalitan ng mababayaran ng pera. Ano po may papayo niyo, sir, sa mga taong sabi niyo nga po, maganda yung kalidad po ng servisyo ng dental po sa Pilipinas, pero yung pamumuhay kasi hindi ganun yung taas. Ano pong may ipapayo niyo sa mga taong nasa kagaya na yung mga mahihirap hindi na ganun struggle pagdating po sa... Oo, mahirap talaga ang... sa Pilipinas kasi talagang napakalaking problema ng health. Napakalaking problema ng health. Wala tayong malalang insurance, hindi ka gaya sa US na may mga insurance ka, co-cover yung mga gastusin mo. Dito laging problema ang health, hindi lang sa dental yan. No? Kaya napapabayaan ng mga tao yung mga health nila. Ang katotohanan niya, kapag nabubulukan ka ng ngipin, apektado rin ang system mo kasi ang daming bacteria pumapasok sa iyo. So, ang prayer ko na hindi mo naman kasi sasabihin sana bumaba yung quality ng dental work para siyempre nandoon na sila sa status, ang ganda na Sana kahit pa paano yung ekonomiya will be a little bit better, no? Sa pangaraw natin, maging maganda yung ekonomiya. Tapos at the same time, the culture of kasi pag maganda ekonomiya, the culture of yung poverty mentality, kasama kasi yung poverty mentality, kaya ayaw mo magpangipin ayaw mo magpa-dental, kaya mabulok yan. So, magiging priority kasi may konti kang budget. Kumbaga nakakaluwag. So, ayun ang pinakamaganda sana maganap. No? Hindi ko kasi pwedeng sabihin na sana maging maraming dentista na kayang maglibre, no? Hindi talaga pwede kasi ang mahal-mahal talaga ng gamit. No? Ang mahal-mahal ng gamit ng dentistry. Excuse me lang pare Yung bracket ng association. Oo. Ito yung pricing natin. Tapos imagine mo, mag-aaral ka ng surgery. Punta ka pa sa abroad. Tapos pagdating dito, hindi ka naman matapos ng mga nagako. Kaya yun hindi balanse talaga ang ekonomiya. Hindi balanse yung ganda sana ng kayang ibigay na service. Kaya kahit sabihin natin, ewan ko pero kahit sabihin natin na sana lahat ng services gumanda sa Pilipinas, ang ekonomiya naman natin, bagsak. Wala pa rin mga
gonna be very, very difficult. So, ang kaya na lang natin sigurong gawin kung sakali sa pamilya natin, make sure na gawing priority talaga ang health. Dental health, medical health. Sa atin sa Pilipinas, hanggang ngayon, pag hindi sumasakit ang dibdib, ayaw magpa-check, no? Ganun eh. So, bahagi yun ng ating problem sa mental, sa economic. Siguro okay din na yung pera nila pang kilay, ipunin muna nila. Kunin. Yung patato nila. Every time titingin sila sa salamin na pakilay, ay, ipin ko pa lang. Kultura rin, oh. May kultura. Meron din ako pasyente dyan sa gitna. Napakaganda ng tato. Mahal ka naman. Napakaganda ng tato. Sabi ko, libre ba yan? Hindi po, binabayaran ko po. Tapos pag nakita mo yung ngipin niya, ang pangit-pangit ng ngipin. Bus na. Oo, wala eh. Gusto yung pera niya sa mga ganun. Mga nasa ano yun, 5 to 10 din ata. Oo. Tapos naka-iPhone, di ba? Naka-iPhone, ang pangit ng ngipin. Ano ba yung depende na? Maraming gano'n. Mas naka-iPhone. Hindi na pagtunan ng pansin. Oo.